Hello, magandang gabi, no? Nakachat ko kasi si Sir Lance. Tapos may finorward sa akin na post, di ba? Alam niyo yung legend ng Robinsons? Yung ahas ng Robinsons? Irererun ko ha. Ipapakita ko lang sa yung post kasi parang maganda kasing pag-usapan ito ng late night eh. Di ba? Nag-post kasi si Ma'am Rubina. Ito si Ma'am Rubina, dati kong amo to eh. So yan, may ahas. Year of the Snake eh. Di ba? May ahas. So, pinost ni Ma'am Robina. Bilyonaryo to, men. Anak ni Gokong Wei, ni Jan Gokong Wei. Diba? Yan yung ahas, so, sabi ganun. Sabi ganun ni, pinost ito, finorward ito ng One News. Rubina Gokong Wei Pe, President and CEO of Robinsons Retail Holdings, shares a photo with her quote-unquote twin on social media, referencing a well-known urban legend. Sabi nga ni Ma'am Robina, "Look who finally decided to come out of hiding, my shining, shimmering golden twin." With his pretty in pink girlfriend. Here's to a slitheringly good year of the snake, she captioned. So, yun daw, no? Ano to? Cool ito si Ma'am Robina. Hindi ito yung typical na, na bilyonaryo na akala nyo kung sino. Pag nakausap mo yan, pag nagsasalita yan, yung dating niya kasi mata pobre eh. For example, nandun kami sa store, tapos kakausapin ka niyan. Kasi ang unang store ko noon, Robinson Supermarket 168. 'Di ba? Tondo 'yon. Tondo ba ang 168 Mall? Divisoria, 'di ba? Tapos ang lakas ng boses niyan. Ito yung market nyo. So yung mga mga customer mo dito, mga squatter, yung mga mahihirap diyan sa labas. Pero sa kanya wala lang 'yon. Wala lang sa kanya 'yon. Tunog pero sobrang bait niyan. Nagmamap nga ng tindahan yan, min eh. Pagka pag may nag-spill doon, katulad doon doon sa fresh section, 'di ba? Pag nagcha-chop-chop 'yon, may dugo na kumakalat sa tiles. Kumukuha ng map 'yon, nagmamap yan si Ma'am Rubina. Hindi siya yung hindi siya yung mayaman na magsalita lang siya, siguro hindi niya alam yung na nasasaktan yung kausap niya pag nababanggit niya yung mga word na mahihirap, mga squatter, 'di ba? Pero hindi naman yung to the point na hampas lupa ang tawag niya. Parang magsalita lang siya yung itong mga customer, ito yung mga mahihirap na nakatira diyan sa labas, Siguro yun yung niya, yung way niya lang, no. Pero anyway, mga kababayan ko, magre-rerun ako yung tungkol dun sa nababalita ang kakambal niya. I-debunk natin. Na-i-upload ko na ito last year. Last year ba o nung isang taon pa? I hope magustuhan nyo, pagka napanood nyo tong video na to. Kwentuhan lang tayo. Relax lang tayo ngayon. Ha? So, ito na yung video, mga men. Hope you enjoy. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Today, i-discuss natin yung urban legend regarding sa ahas sa Robinsons Galleria. Meron kasi akong nakitang video regarding dun sa origins ng urban legend na yon. Kasi ang kilala yung urban legend na yon, nag-start yon kay Alice Dixon, 'di ba? Na di umano daw parang nahulog siya sa isang trapdoor habang nasa fitting room siya sa mall. 'Di ba? Ngayon, iniisip ko, kasi nagtrabaho ako sa Robinsons before eh. Nung na-hire ako sa Robinsons, may company orientation. Then, nag-o-orient na, company policy, etc. 'Di ba? Then, bandang huli, any questions? May tanong pa ba kayo? Hindi ko maintindihan sa sarili ko. Bigla akong tinanong, totoo po ba yung ahas? Tinanong ko yun as in seryoso. Habang seryoso na totoo po ba yung ahas? Nagtawanan yung mga kasamahan ko, yung nag-o-orient. Hindi ako pinansin. Dinedma ako. Siguro parang tanong ng kalokohan lang yan, di ba? Parang ganun yung na-interpret ko. Yun ang unang ko dun sa urban legend ng snake. Yung parang
tinatry ko i-confirm. Di ba? Pero tuloy ako, din nag-work ako, no? Sa Robinson Supermarket ako eh. Ngayon, dumating yung time na, ito, isi-share ko lang yung mga experience ko na masasabi ko na tungkol sa pag-i-investigate ko tungkol dyan sa ahas na yan. Di ba? Nagkaroon ako ng content nito dati, pero hindi ganito ka-elaborate. Ngayon, di ba, ako ay na-assign sa isang branch ng Robinson Supermarket. Unang-una dati sa 168 ako, then nalipat ako sa Caloocan. Di ba? Noong nasa Caloocan ako, di ba, dahil supermarket ako, peak season kasi, mabenta yung mga ham. Di ba? Mga ham, tapos yung mga ibang panghanda na groceries. Ngayon, dahil nagkakaubusan ng stock at overstock yung Robinson's Galleria, nakiusap kami kay Ma'am, yung store manager ng Robinson's Galleria, si Ma'am Reg pa nun eh. I don't know kung nandun pa rin siya ngayon. Di ba? Manghihingi kami ng ham, ng stock transfer sa amin kasi ang daming nung time kasi na nasa Robinson's Supermarket Caloocan ako. Nasunog yung Grand Central. 'Di ba? Nasunog yung Grand Central. Kaya lahat ng mga customers namin sa amin napunta. Lahat ng mga customers ng Grand Central. Kaya ubos-ubos yung paninda namin that time. So nagkaroon kami ng initiative na manghingi sa mga big store ng mga stocks. Kasi nga yung supplier hindi na rin makapag-provide kasi nga sobrang in demand nung product nila katulad ng Pure Foods, CDO, yung mga ham nila. Ngayon, pumayag si Ma'am Reg, malalaman nyo kung ano relevance nito do sa ahas. Pumayag si Ma'am Reg na manghingi kami 500 pieces na ham. Sige, pick up nyo na. Ngayon, sumama ako dun sa close van na magpipick up ng ham. Ang RDU ng Robinson Supermarket that time na ay sa basement. 'Di ba? Ang kasama ko, isang driver, tapos isang selling crew. 'Di ba? Nagpark kami sa baba. Naaalala ko sa basement ng Robinson's Galleria. May malaking pinto doon, men. As in, alam niyo yung parang, basta malaking pinto siya na gawa sa bakal. Di ba? Napaka-mysterious nun sa ilalim ng Robinson's Galleria. Nagbibiroan nga kami diyan ba nakatira yung taong ahas. Basta natatandaan ko yon. Then medyo na-obsess ako diyan eh. Dumating nga sa point na naging biruan yun. Mabait naman yung si Ma'am Robina eh, 'di ba? Pag assembly ng mga store manager, syempre kinakamusta kayo niyan. Kamusta yung branch nyo, 'di ba? Ano na nangyayari? Bilyonaryo yun si Ma'am Robina, pero ang accent niya may pagka-Bisaya eh. Medyo pag nagtatagalog yun, pero fluent siya sa English, tsaka maganda yung diction ni Ma'am Robina. 'Di ba? Pero pag nagtagalog siya, alam mo yung punto ng Bisaya. So, kinakamusta. May mga store manager na gago na tinatanong siya direkta tungkol do sa ahas. Ang mga sagot niya puro pabiro. 'Di ba? Yung ahas ginawa ng sapatos. Binibenta na sa dep store, mga ganun. Ginawa ng sapatos. Then assembly nun, naalala ko, abing ganun. Tinanong niya ganun, sino ang naniniwala na may kapatid akong ahas? At some point ng buhay nyo, na naniwala na may kapatid akong ahas. Tapos biniro niya yung general manager. O ilista mo yan kung sino mga naniwala, tanggalin mo na bukas yan Palabiro sila. Hindi sila seryoso dun sa rumor ng ahas.
Hindi nila siniseryoso yun. Pag nandun ka mismo sa company, 'di ba? Pero naiisip ko, no, men, ito yung theory na come up ko nun, dyan sa mystery ng ahas na yan. Ni-research ko kasi, yung ibig sabihin ng Robinson, di ba Robinsons sila, no? Robinsons. Walang apostrophe yun eh. Tingnan natin yung logo ng Robinsons. So ito mga kababayan, no? Ito lang yung naobserbahan ko. Nung nagkandak ako na research tungkol dito, alisin muna natin yung S kasi hindi naman siya yung may apostrophe eh. 'Di ba? Kapag nilagyan mo kasi ng apostrophe yon, yung parang pag-aari niya yung isang bagay. May tawag doon eh, nakalimutan ko na yung na yun eh. Yung mga nakakaalam nga, may yan eh pag may apostrophe eh. Yung halimbawa, Bungos Supermarket. Dahil supermarket kayo, may apostrophe dapat. Pero ito, tandaan nyo yung Robinsons na yan, walang apostrophe. Robinsons Supermarket. 'Di ba? O Robinsons Galleria. Pero yung Robinson itself, pagka hinanapan mo na meaning yan, yung Robinson na yan, Robinson, ang meaning niyan, son of Robert. 'Di ba? Ang isang anak ni John Robert Go Hong Wei ay si Lance Go Hong Wei. So malamang hindi siya 'yon. Ang rumor kasi kakambal daw ni Ma'am Robina si Robinson. Yun ang sabi nila, no? So, inisip ko, Robinson, tapos nilagyan ng S sa dulo, kaya naging Robinsons. Ano yung S na yun? Snake? Tapos pagka ito, naisip ko lang naman, pag binaliktad mo yung logo, para siyang ahas na tumutuklaw ng apple. Oy, joke lang to ha. Baka mamaya pero 'di ba? Robinson tapos nilagyan ng S. Ang meaning ng S is snake. Tapos ganito pa yung logo niya. Mukha pang ahas na tumutuklaw. Anyway, ngayon i-discuss natin yung origins nung urban legend. Ito pala yung nangyari, kaya pala kumalat yan before. Kasi 'di ba wala namang wala namang internet nung araw eh. Kasi ang kwento niyan 'di ba si Alice Dixon daw, ulitin ko Si Alice Dixon daw ay pumunta daw sa mall, 'di ba? Then nagsukat sa fitting room, biglang bumukas daw yung parang trapdoor. Then napunta daw siya doon doon sa parang lair nung human snake na di umano daw ay kakambal ni Ma'am Robina. Yun naman si Robinsons. So, i-discuss natin kung saan ba nagsimula yung yung urban legend na yan. Kung paano nag-spread yung chismis na na siya ay napunta doon sa lair ng ahas. Then si Ma'am Robina ay merong kakambal na ahas, 'di ba? Na yun daw yung swerte, kailangan daw pakainin daw yun eh. 'Di ba? Naalala ko pa yung mga kwento nun na may hidden camera daw yan na nanonood daw yung taong ahas, na kapag ka nagustuhan niya daw yung babae na nag-fit doon sa fitting room, may pipindutin lang daw siya na biglang magkakaroon ng trapdoor na dun, di ba? Napaka-ridiculous ng mga claims nun. So ito yung story, credit kay Robin D na in-upload niya. Yung ito, ikikwento ni Alice Dixon yung origins, kung paano nag-spread yung rumor na kinuha siya ng ahas sa mall. 'Di ba? So panoorin natin 'to.
or reminded me that the incident actually took place when I was there on a movie shoot. I remember it actually being night, and production told me I needed to change my outfit or go into my costume. And they directed me to the bathroom sa labas ng department store on the 4th floor para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas, and for some reason, as I was inside the bathroom, I said, "Tuklaw, tuklaw." Now, I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was just being young and silly. And also because yung time na yon, yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. At uso yan noon. A few days later, lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. And one day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinson's representative. Gusto ako kausapin. But I believe siguro they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations. But I dismissed it. And I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese, Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half snake ang Gokkenwei. And of course, this was usap-usapan lang, right? Wala namang pruweba to this. My other theory is that my silence created a snowball. Okay, i-recap natin yung kwento kung saan nag-originate yung yung chismis. Alam nyo, ito kasi yung problem kapag gumagalaw yung chismis. Kasi ganito yung naiintindihan ko na yung nangyari, no? Ganito kasi gumagalaw ang chismis. Halimbawa, may chumismis na halimbawa ako dito sa bahay, may katulong ako. 'Di ba? Ngayon, nagkaroon ng incident na wala ako sa bahay. Yung pinasok yung bahay ko halimbawa. Tapos na-rape yung katulong namin dito. Yung mga details na na-rape bahay ni Bungo, yun na lang ang mariretain sa utak ng tao eh. Yung details, hindi na nila iintindihin yun. Paano nagwo-work ang chismis? Una, kumpleto pa yung detalye ng una eh. Doon sa bahay ni Bungo, pinasok daw, na-rape daw yung katulong. Yun ang unang version. Ngayon, yung mga ibang makakarinig kasi nun, ang mariretain lang sa utak nila, bahay ni Bungo, na-rape yung katulong. Diba? Ano daw yan? Ano sabi? Doon daw sa bahay ni Bungo, na-rape daw yung katulong niya. Diba? Yun yung second hand na dating ng chismis. Hanggang sa may maririnig na naman na iba. Ano daw? Yung katulong daw ni Bungo, ni rape. Sino nang rape? Si Bungo yata. Hanggang sa pangatlong version na ng chismis, si Bungo daw, ni rape yung katulong niya. 'Di ba? Yung kasi, yung
pagka pinasa mo ng pinasa kasi yung chismis, minsan may nawawala ng details eh. 'Di ba? At pag nawala na yung mga ibang details ng chismis na pinapasa, iba na yung nagiging dating sa tao. 'Di ba? Hanggang sa dumating na yung time na ang layo-layo na nung version nung nakarating sa majority do sa main issue ng chismis. Kasi nandun na kasi yung maglalagay na ng speculations yun eh. Kapag kasi kulang-kulang yung detalye na naibigay sa'yo, nandun na nandun yung opportunity ng mga tao na mag-speculate eh. At yung speculations na dinadagdag nila dun sa narinig nilang istorya, yun na yung nagiging gospel truth. Ganun kadelikado ang chismis talaga. So, i-breakdown natin kung ano ba yung talaga nangyari. So, ito yung nangyari, yung kwento niya. That the incident actually took place when I was there on a movie shoot. So, ang unang version kasi ng kwento, pumunta daw si Alice Dixon doon para mag-shopping sa mall ng damit niya. Ang reality, kaya siya nasa mall ay para mag-shoot siya ng movie. 'Di ba? I remember it actually being night. Sa gabi, usually naman gabi naman talaga sinushoot niya para walang tao pagka mag-shoot kayo ng movie sa mall. Halimbawa pag may mga mall scene, 'di ba, sinushoot yan pag gabi. And production told me I need to change my outfit. Di ba, magpapalit siya ng damit niya ngayon. Ngayon, yung pagpapalit ng damit niya na yon, ang version nun, sa fitting room siya pupunta. Di ba? Pero ito yung detail na, na namimiss. Go into my costume. And they directed me to the bathroom. Sa banyo pala siya pinapunta, hindi sa fitting room. Pero dahil kasi narinig na, si Alice Dixon, magpapalit daw kasi magsusukat daw ng damit. Siyempre, ang unang iisipin, mall, tapos magsusukat ng damit, fitting room na yon. 'Di ba? Pero ito yung totoong detalye. Sa banyo pala sila magpapalit ng costume or damit, at yun ay hindi sukat, talagang costume yun, talagang susuotin niya. Sa labas ng department store, on the 4th floor, para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas. Yun, yung mga nag-uusyoso sa labas, yun na yung magiging source ng chismis. And for some reason, as I was inside the bathroom, I said, tuklaw, tuklaw. Now, I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was just being young and silly. And also because yung time na yon, yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. Yun pala yun. So, anong nangyari? Nagbiro lang pala si Alice Dixon dun sa loob ng bathroom. Nagsisigaw siya, tuklaw, tuklaw. Parang nagprank lang siya sa mga kasama niya nun. So, yun na yung pinagmulan nun, men. At diba? Uso yan noon. A few days later, dahil nga may mga usyosero sa labas, siguro narinig yun, yung tuklaw, tuklaw, natuklaw. lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. See, kung paano gumagalaw yung chismis. 'Di ba? Kasi nga naman, syempre, out of nowhere, marinig mong nagsisisigaw-sigaw si Alice Dixon na tuklaw-tuklaw. 'Di ba? Ang iisipin ng mga tao doon, may nangyayari talaga. Kasi hindi pa nila alam eh. Sila na yung magfo-formulate nung kung anong event yung nangyari. Siyempre, magi-start yan sa mga speculations at yun na yung magiging truth. 'Di ba?
Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. And one day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinson's representative. Gusto ako kausapin. But Ito naman na yung ito na naman yung chismis, yung tumawag yung taga Robinsons, gusto siyang kausapin. Ito naman ang narinig ko before. Inaareglo daw si Alice Dixon doon sa nangyari. 'Di ba? Pero ito yung totoong version. I believe siguro they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations. But I dismissed it. And I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese, Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half snake ang Gokkenway. And of course, this was usap-usapan lang, right? Wala namang pruweba to this. My other theory... Kasi nga wala namang internet doon. At madali talaga maniwala yung mga tao noon dati. 'Di ba? Lalo na ang naglabas pala noon mga newspaper, naging headline pa pala sa newspaper. Ganun kalakas ang credibility ng mainstream noon. Hindi katulad ngayon na on the spot pwede nating i-fact check kung totoo yung binabalita o hindi. Is that my silence created a snowball. Totoo yun, kasi nanahimik ka, ma'am eh. Kasi nung nanahimik ka, naging free yung mga tao mag-isip kung ano ba talaga yung nangyari. 'Di ba? Kasi siguro may iniisip din naman ni Ma'am Alice Dixon na hindi naman totoo yan eh, 'di ba? Pero sometimes kasi lalo na pagka halimbawa ganyan na nagiging headline na ng need mong ipaliwanag yung totoo talaga. 'Di ba? Kasi kapag nanahimik ka ng ganyan, binibigyan mo ng freedom yung tao na mag-isip or mag-speculate ng mga talagang nangyari ayon sa kanilang kwento. Ibig sabihin, perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. One of my close family friends, meron kaming usapan that after a certain point or pagdating ng certain time, that I would actually reveal my story. Hindi naman revelation, pero to tell my story. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. I know a lot of you are going to be saying, ay, ano ba naman yan? Denial na naman. Ito kasi yun eh, men eh. Yung mga tao kasi nag-invest na ng paniniwala do sa urban legend na yun. Kaya ngayon kasi, kumbaga malalim na yung ugat nun eh. Napapansin ko din yan, men eh. Pag may pinaniwalaan kasi ang tao at ininvest na nila yung puso't isipan nila doon, parang ayaw na nilang mabali yung fantasy nila. 'Di ba? Kahit sa akin din, nangyayari din sa akin yan. Alam nyo ba dati nung paniwala ako na totoo ang wrestling nun? Kahit marami na nagsasabi sa akin na hindi totoo ang wrestling. Nilalaban ko pa rin. 'Di ba? Kasi nga yun eh. Na nating humans yun. Katangian na natin yun na nasa stage yan eh. Yung denial na yan eh. May mga yan eh, may mga pagdadaanan ka bago ka makarating sa acceptance. 'Di ba? Isang stage pa lang yung denial na yan. Once na nalaman mo yung totoo. 'Di ba? But the truth of the matter is, a denial is something that you say if something is actually true. You deny something that is true. But I'm not denying anything because what I'm saying is that nothing really happened.
Nothing really happened in the way that the urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Wala naman trapdoor na... Hindi naman ako tumakbo sa corridor palabas ng, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung nakat yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. Those things are all not true. The last possible theory is that it is the truth. Right? Pero kaya ba maraming naniniwala because it's just a well-hidden secret? Kung totoo nga, bakit walang nag-step forward? Like there's no security guard, there's no maid, there's Oo nga naman, ano? Di ba? Kasi imposibleng sila-sila lang ang mag-aalaga doon. Di ba? no close friend, there's nobody who's actually witnessed this aside. Tsaka scientifically impossible yon na magkaroon ng hybrid na taong ahas. Imposible yon. 'Di ba? Hindi pwedeng bire mo ang ahas kasi cold-blooded tapos warm-blooded yung tao. Imposible yon. 'Di ba? Aside from this urban legend, there's nobody to corroborate this myth. 'Di ba? Wala. It was rumored a few years ago na namatay ang taong ahas sa mall. Lumabas pa nga ito sa YouTube and sa balita. Ang liit naman yan. Pero hindi natin ma-disprove yan or proof. However, kinontak ako ng Robinson's Galleria shortly after to participate in their digital ad campaign. Now, is this a coincidence? Well, kayo na lang po ang bahala mag-decide kung anong paniniwalaan nyo. If it is or if it's not. Basta, sinabi ko na sa inyo yung truth ko. I told you what happened. And hopefully, this is the first and last time I'm gonna need to explain myself or say anything about it. So, mga kababayan ko, hopefully, nasatisfy kayo dito sa napag-usapan natin. 'Di ba, mga men? Wala ganun talaga eh. May mga bagay na alam mo 'yon, yung paniniwalaan natin na hindi naman talaga totoo. Yung hindi pagtanggap dun sa totoo. 'Di ba? Naiintindihan ko naman 'yan eh. Katulad ng sinabi ko kanina, most of us nakapag-invest na tayo ng feeling sa isang bagay na hindi totoo. Kaya ang tendency, ilalaban na lang natin yon. Ganyan na nangyayari sa mga fans ng mga fake ghost hunters. Na minsan hindi nila matanggap. At hayaan yung i-adjust na nila yung isipan nila dun sa I'm so sure may magsasabi, ano ngayon kung hindi totoo? At least nag-enjoy kami. Pero ang sinasabi kasi dito, kung ano yung totoo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng baliin kung ano yung totoo. Darating ang time, lalabas din yung totoo. Kahit na anong gawin mo pa, anong gawin nyo. Kasi yung truth kasi lalabas, sisingaw at sisingaw talaga kung ano yung totoo eh. 'Di ba, mga men? Anyway, I don't know kung naging interesting yung usapan natin ngayong gabi. Pero bahala na po kayo, Maraming salamat po. Bye-bye.